hadlang na maging malapit sa Diyos ang mga members. Pero yun nga, nagkakamali pa rin. At nakikita ko po yung pagkakamali ko. Pag may nagsasalita, kagaya nga po nung isang gabi, nag-pray over po ako doon sa San Juan de Dios. Kinwento niya lahat yung ginawa kong kasalbahian. Parang hiyang-hiya ako talaga, parang nabibingi ako. Sabi niya, ay, sumisigaw daw ako talaga, nasinigawan ko rin siya, ganyan-ganyan. May cancer po siya sa uterus. Nung nalaman ko yun, pumunta talaga ako, pero grabe prayer ko na, Lord, baka murahin niya ako, turuan mo ako magkumbaba. Kasi galit na galit daw siya sa akin, ayaw niya ako makausap. Ang tagal na yun. Sabi ko, hindi ko ma-recall kung anong kasalanan ko. Hindi ko talaga ma-recall kung anong ginawa ko sa kanya, anong napagsalita ko, ano bang nangyari, bakit galit na galit. Gano'n na lang ang nung pagkamuhi ba niya sa akin. Talagang mabigat ang word na ginamit eh. Pero alam nyo, pagpasok ko pa lang sa kwarto niya, ano talaga, wala akong ibang sinabi. Sabi ko, uy, Josie kasi pangalan, Josie, kung may nasabi man ako sa'yo, patawarin mo na ako. Patawarin mo talaga ako kung nasaktan kita. Ganyan. Wala na akong nagsalitang kung ano ako, kung sino ako. Basta nagsorry lang talaga ako sa kanya. Kasi nakita ko siya kalbo na, tapos malaki na dyan. Nagsorry talaga ako nang gusto niyakap ko siya. Alam nyo, buti na lang, umiyak din siya, umiyak din ako. Tapos, kumbaga, ganun pala ako kasalbahin nung araw. Sabi ko, Lord, mabuti na nga lang, binigyan mo akong pagkakataon na maging magbago. No, hindi man lang ako kasing bait sa ini-expect ng iba, pero andito pa rin yung kasamaan ko. Pero at least kunti na lang, di ba? Di ba? Amen. Para hindi kayo aminado. Alam mo, sa mga nakakilala kasi sa akin dati, talagang kahit mga dati kong kasama sa stroll, yan ba, Sister Des? Yan si Mrs. Caredo, napaka ano yan, ganyan. Tayo talaga po bilang lingkod ng Panginoon, nagsisikap tayo mag-vigil, nagsisikap tayo mag-3-day fasting, nagsisikap tayo magpakabait. Siguro mas maganda sa atin na kung may mali ang isang tao, sabihan talaga diretso, pero hindi natin murahin. Pwede natin sabihin na, Sister, mas maganda siguro ganito. O kahit ako po, sabihan niyo ko, I'm open for correction. Kasi pag hindi niyo po ako sasabihan, hindi po ako mababago. Tanggap ko na rin yun, mga negative. So, kung meron po kayo masasabi against sa akin, open po ako dun sa correction. Kahit nga po sa TV, no po, palagi ko po talaga sinasabi sa inyo na magbigay kayo ng negative comments. Kasi ang ating TV program, Espiritu Santo lang talaga inaasahan ko doon. So, ibig sabihin, tulungan din ninyo ako na maging matuwid na isang lingkod ng Diyos. I'm trying to be righteous. I'm trying to be good. No? Kahit hindi ko talaga nagagawa ng 100%, pero sinisikap ko po talaga. Kahit nga po sa financial, hindi man lang 100% maibigay ko, pero at least majority ng binigay ng Diyos sa akin, binabalik ko sa Kanya talaga. Noon nga po, nagpunta tayo sa Subic, malaki din po ang gastos natin doon. Alam niyo po, kasi gasolina lang alone, abot na tayo ng ang gasolina natin nasa 7.5. Ang toll gate natin, umabot yun ng 1.8, no? Sabihin, all in all, ginastos natin doon nasa 15,000. Talagang sabi ko, Lord, hindi ko makuha yan sa community. Kukunin ko na lang po yan sa sweldo ko. Kaya ang natira sa sweldo ko, bariya na lang. Ibig sabihin, binabalik ko na sa Panginoon lahat ng meron ako talaga. Kaya, nagmamadali talaga ako na maka-occupy na tayo doon sa lote sa Subic. No, karamihan naman nagpunta na sa atin doon at may map na po kasi ituro na po ninyo kung saan ninyo gusto para mapuno na po natin yung phase 2. Kasi yung phase 1 na puno na at may mga muhon na. Yung phase 2, wala pa po muhon kasi wala pa po mga nakaturo na may-ari. Sa Ebanghelyo natin ngayon, there are times tayo ay pareseyo, no, there are times na tayo mga eskriba, pero habang sa patuloy natin pakipag-isa sa ating Diyos na buhay, sigurado ako makamta natin ang buhay na walang hanggan. Amen?